Sa isang lumang apartment sa Marsa, Malta, isang babae ang tahimik na nagsusuklay ng buhok ng matandang nakaupo sa wheelchair. Si Palina Rocas, 30 anyos, OFW, caregiver. Ilang taon na rin siyang hindi umuuwi ng Pilipinas. Sa mga mata niya, halata ang pagod, ngunit sa bawat ngiti niya kay Madam Renata, ang alaga niyang may Alzheimer's, ay naroroon ang kabaitang hindi natutuyuan, kahit pa hindi ito napapansin. Palina, nasaan na yung tsako? Galit na sigaw ng matandang banyaga mula sa sala. Coming, madam. Just finishing your hair. Sagot ni Palina, habang mabilis na inayos ang huling tali ng buhok ng matanda. Palaging late, palagi. Alam ni Palina na wala itong masyadong natatandaan. Hindi nito maalala ang pangalan niya, ni ang araw. Pero kahit masakit sa damdamin, tiniis niya. Araw-araw, taon-taon, lahat iyon ay para sa isang pangarap, makapagpatayo ng sariling maliit na silid-aklatan sa San Joaquin, Iloilo. Bata pa lang siya, mahilig na siya sa mga lumang libro. Ang paborito niya noon ay Ang Munting Prinsipe na nakuha lang niya sa junk shop. Sa likod ng maliit nilang bahay na pawid, laging nakaupo si Palina noon sa kahoy na bangko, nagbabasa. Habang ang ina niyang si Mamang Seling ay sumisigaw ng, "Suka! Suka kayo dyan!" Naibalang araw magkakaroon tayo ng sarili nating silid-aklatan ha? Minsang sabi niya habang inaayos ang makalumang papel na may kwento. Nak, pag-pray mo lang. Malay mo, makarating ka pa sa ibang bansa. Huwag mo lang kalimutan ang ugat mo, sagot ni Mamang Seling noon habang pinupunasan ang pawisang noo. Nang mamatay ang kanilang ama sa banggaan ng tricycle sa kanto ng bayan, si Palina ang tumayong ikalawang magulang ni Jeric. Hindi siya nagtapos ng kolehiyo, pero marunong siyang lumaban sa buhay. Nagsimula siya bilang kasambahay sa Maynila hanggang sa makahanap ng agency na nagdala sa kanya sa Malta. Mula noon, bihira na siyang makauwi. Ang kita niya ay padala agad sa probinsya. Para sa tuition ni Jeric, gamot ni Mamang at pagkain sa araw-araw. Kapag nag-text si Jeric ng, "Ate, baka pwedeng dagdagan mo po budget ko para sa project?" Hindi siya tumatanggi. Pero sa puso niya, may kurot. Dahil minsan, parang hindi man lang siya naaalala kundi kapag may kailangang pera. Sa isang tawag noong nakaraang buwan, tumawag si Jeric. "Ate, ayos lang ba dyan? May uwi ka bang gadgets?" Yung kaibigan ko kasi may iPad na galing UAE eh. Napangiti na lang si Palina. "Sige, tingnan ko. Basta ikaw, tapusin mo lang ang kursong edukasyon mo. Pangarap ni Mama na makita kang manuturo, di ba? Salamat ate. Ingat ka palagi." Pagkababa ng tawag, napatingin siya sa lumang papel na sinulatan niya ng blueprint ng Palina's Reading Corner. Isang maliit na silid-aklatan na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at may semento mula sa pinag-ipunan niya sa 6 na taon ng pagtitiis. Konti na lang, konting tiis pa. Bulong niya sa sarili, sabay lingon sa bintana ng kwarto. Tila ba kahit ang ilaw mula sa labas ay kailamlam, pero sinasalubong niya ito ng pag-asa. Gabi na. Habang natutulog si Madam Renata, nagsimula siyang magsulat ng liham. "Mahal kong Mamang, sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Pasensya na at di pa rin ako nakakauwi. Pero sa pag-uwi ko, may sorpresa akong dala. Plano kong itayo na ang matagal kong gustong silid-aklatan sa gitna ng ating barangay. Para sa mga batang gaya ko noon na nangangarap ngunit walang librong mabasa. Salamat po sa sakripisyo ninyo. At kahit si Jeric ay madalas pasaway, naniniwala akong magiging mabuti siyang guro. Sa aking pagbabalik, hindi lang pasalubong ang dala ko, kundi isang panibagong simula. Nagmamahal, Palina." Pinatuyo niya ang luha bago tuluyang tinupi ang sulat at isinilid sa bag. Kinabukasan habang binabalot niya ang mga pasalubong, kape, tsokolate, sabon,
at ilang imported na panregalo. Napansin niyang may sumakit sa likod niya, umaabot sa balikat. Kinabahan siya sandali. Pagod lang ito, sabi niya. 1, 2, 3 deep breaths. Bumalik sa ngiti. Nang araw ng alis niya sa Malta, nagpaalam siya kay Madam Renata. Ang inaakala niyang malamig na paalam ay binaligtad ng isang biglaang tanong ng matanda. "Palina," bulong ni Renata habang tinatapik siya sa kamay. "Yes, madam?" "Home?" "Yes, going home." Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay tinanong ni Renata na bihirang magtanong, "Are you happy?" Napahinto si Palina. Tumingin sa malayo. "I think I will be soon." Naglakad siya paalis sa apartment. Bit-bit ang isang maleta ng pasalubong, isang liham ng pag-asa, at isang damdaming matagal nang nakatago sa kanyang puso. Ang pagod na, pero may sinimulan pa ring pangarap. Maaga pa lang, gising na si Palina. Nilalagyan niya ng kaunting gatas ang kape ni Miss Renata Buzetti habang nakaayos ang tray ng almusal. Tahimik lang ang paligid ng lumang villa sa Marsa, Malta. Pero sa loob ng bahay, parating may bigat ang hangin. Parang laging may sasabog. Nang ibaba niya ang tray sa mesa ng matanda, biglang napalakas ang pagkalapag ng kutsara. "Ing! Idiot!" sigaw ni Miss Renata, isang retiradong prosecutor na kilala noon sa pagiging walang awat sa korte. "You slammed the silverware again. Do you want me to go deaf?" "Sorry po, madam. Hindi ko sinasadya." Mahinang sagot ni Palina habang yumuko, bakas sa mata ang pagkabigla at pag-iwas. "Every single day you mess something up. You Filipinas, always pretending to be angels." Hindi na siya sumagot. Sa 6 na taong paninilbihan, alam na niya kung kailan tatahimik at kailan lalaban. At sa bahay na ito, kailanman ay hindi pwedeng lumaban. Ilang araw na ring dumadalas ang pagsigaw ng matanda, lalo na't lumalala ang kondisyon nito. Minsan, hindi na siya nito nakikilala. Minsan, tinatawag siyang Lydia, pangalan ng matagal nang yumaong kapatid ng amo. At kapag ganon, lalong dumadalas ang mga galit, ang panlalait at ang masakit na mga salita. "Lydia, you left me, you traitor." Minsan sigaw nito habang nakahiga sa sofa, at si Palina ay nagdadampot ng mga basag na pinggan. Isang gabi, habang pinagsisilbihan niya ang kaibigang abogado ni Renata, may dalang alak si Madam at nagpumilit na si Palina ang magdala ng tray ng mga inumin. Gabi na noon, pagod na ang katawan ni Palina, pero hindi siya tumanggi. Pagbukas ng pinto sa sala, isang maling hakbang lang at plak, bumagsak ang tray. Tumalsik ang wine, tumilapon ang isang kristal na baso at muntik nang tumama sa paa ng bisita. "Palina!" sigaw ni Renata. "You clumsy cow! Look what you've done!" Hinila siya nito sa braso, mahigpit. Hindi man galos ang nakuha niya, ramdam ni Palina ang bigat ng pagkadurog sa loob. Ngunit kahit pa nanginginig ang kamay, pinulot niya ang basag, pinunasan ng sahig, at umiling lang nang tanungin ng bisita kung okay lang siya. Pagkatapos ng gabing iyon, tahimik lang si Palina habang tinatahi ang bahagyang napunit na palda. Tumulo ang luha niya sa lapag, pero mabilis din itong pinunasan. Kinuha niya mula sa drawer ang isang sobre. Doon naroroon ang lihim na nagpapalakas sa kanya sa gitna ng kabiguan. Ang sulat ni Arnold. Si Arnold ay dating katrabaho niya sa una niyang assignment sa Rome. Mabait, masayahin at madalas tumutulong kapag may mabigat na trabaho. Nang naghiwalay ang mga agency nila, minsan na lang silang nagkakausap. Ngunit ilang buwan ang nakaraan, nagsimulang may mga liham na dumarating sa kanya. "Palina, alam kong hindi mo pinapansin ang damdamin kong ito. Pero sa bawat gabi na naiisip kita, naiisip ko rin ang mga panahong sabay tayong kumakain sa pantry, sabay na napagod, sabay na tumawa. Hindi mo kailangang sagutin.
Basta malaman mo lang na may taong handang maghintay. Hanggang kailan mo kaya? Hindi niya alam kung bakit hindi niya masagot. Marahil dahil ayaw niyang mahulog o baka dahil alam niyang kapag pinili niya ang damdamin, may matatalikuran siyang pangarap. Ang maliit na aklatang iyon sa San Joaquin, ang nag-iisang pangako niya sa sarili na hindi niya kailanman sinukuan. Sa dulo ng liham ay nakadikit ang isang pressed na bulaklak, tuyong lavender. Paborito niya iyon. Kinilabutan siya sa kung paano naalala iyon ni Arnold. Pero hindi siya sumagot, hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil alam niyang hindi pa ito ang panahon. Darating din ang araw, bulong niya sa sarili, habang inilalagay muli ang liham sa sobre. Pagkabuklat niya sa Messenger app kinabukasan, may isa na namang offline message mula kay Arnold. Arnold, nasa Europe pa rin ako, pero kung sakaling umuwi ka ng Pilipinas, gusto kong malaman. Gusto lang kitang makita ulit. Kahit saglit lang. Muling ngumiti si Palina, pero hindi niya ito nireplyan. Sa halip, pinindot niya ang airfare booking ng airline na matagal na niyang tinitipiran. Pauwi na siya. 3 buwan pa bago ang uwi niya. Sapat pa iyon para mag-ipon ng kaunti. Hindi para sa sarili. Hindi para kay Arnold. Para sa aklatan. Para sa mga batang tulad niya noon. Para sa mga hindi nabibigyan ng pagkakataong makabasa ng libreng libro. Kinabukasan, habang nakatayo siya sa kusina, iniabot sa kanya ng kapwa OFW na si Nadia ang isang flyer. May clearance sale sa isang local bookstore. Lahat ng lumang libro binibenta ng halos palugi. Baka gusto mong bumili para sa anak mo. Ngumiti si Palina. Wala akong anak, pero bibili pa rin ako. At sa isip niya, para sa mga batang darating pa, bitbit niya ang kanyang mga sugat, ang kanyang mga lihim, at ang kanyang mga pangarap. Hindi halata sa kanyang tahimik na kilos, pero ramdam sa bawat galaw niya ang tapang ng isang babaeng matagal nang sanay na masaktan, pero hindi kailanman natutong sumuko. Mainit ang liwanag ng araw sa Malta nang dumaan sa mga bintana ng apartment ni Palina. Hindi karaniwang tahimik ang kanyang paligid tuwing ganitong oras. Pero ngayong araw ay may kakaiba sa daloy ng oras. Parang mabigat, parang may tinatapos. Sa lamesang kahoy na may lamat sa gilid, nakapatong ang isang kupas na sobre at bolpen na ilang ulit nang naupos sa haba ng kanyang pagsusulat. Nakaayos sa harap niya ang papel na ilang ulit nang nabura at nasulatan muli. Huminga siya ng malalim bago muling idikit ang dulo ng bolpen sa papel. Mahal kong inay, hindi ko alam kung mababasa mo pa ito ng buo. Alam kong hindi na rin buo ang alaala mo, na minsan hindi mo na ako nakikilala kapag tinatawagan kita. Pero hindi ako galit, inay. Hindi ako nagtatampo. Dahil kahit pa ganyan ang isip mo, alam kong sa puso mo, ako pa rin si Palina mo. Inay, uuwi na ako. Pero hindi ito basta pag-uwi. 20 taon akong naghintay. Hindi ako nakauwi nung kasal ni Jeric. Hindi rin nung namatay si tatay. Wala ako nung may lagnat ka at sumugod si Aling Pasing sa health center. Wala ako sa lahat ng iyon. Pero inay, hindi ko po kayo kinalimutan. Tumigil sandali si Palina at pinunasan ng luhang ayaw magpaawat. Isinara niya ang bintana nang marinig ang tilawong ng bus sa kalsada sa ibaba. Lumana ang apartment niyang iyon. Marupok na ang pintuan, kupas na ang kurtina, pero doon niya ginugol ang halos 5 taon ng pagtitiis sa pagitan ng pagsisilbi, pagtitipid, at paglimot sa sarili. Balik siya sa pagsulat. Inay, gusto ko sanang malaman mong natupad ko na ang isa sa mga pangarap natin. Nakapagpa-reserve na ako ng maliit na lote sa likod ng barangay hall. Doon ko itatayo ang silid basa ni Palina. Hindi ito enggrande, walang aircon, pero may estante ng mga librong second hand. May upuang gawa sa awayan at may payong para sa mga batang gustong magbasa
kahit umuulan. Alam mo, Nay, noong bata pa ako, hindi ko maintindihan kung bakit tuwing may libreng oras ka, naglalako ka pa rin ng suka, imbis na matulog. Pero ngayong ako na ang may edad, naiintindihan ko na. Dahil wala tayong ibang sandata kundi ang tiyaga, ang pagiging totoo, at ang dasal. Muli siyang napatigil. Pinikit niya ang mga mata, binalikan sa isip ang tinig ng kanyang ina. Palina, wag mong papalampasin ang kahit isang baitang ng buhay nang hindi mo pinagbubuti, anak. Minsang nakausap niya sa tawag si Mamang Siling. Tumatawa lang ito kahit walang tinapanong. Minsan ang sagot nito ay, "Sino ka ulit, iha?" Bagamat ramdam ni Palina ang sakit sa puso, sinagot pa rin niya ng may lambing. "Ako po si Palina, Nay. Yung paborito mong tagatiklop ng plastik nung nagtitinda ka pa ng suka." Minsan ganun na lang talaga. Kapag nawala ang alaala, sana ay may matirang damdamin. Pinirmahan niya ang liham at nilagyan ito ng maikling post-strip. PS. Sa sulat na ito, isinasama ko ang tseke para sa paunang bayad sa lupa. Hindi man ito milyon-milyon, sapat ito para simulan natin. Basta po hintayin niyo ako sa gate ng bahay natin. Uuwi na ang anak niyong matagal nang sabik sa amoy ng lutong mong tinapa. Tumayo siya at binuksan ang drawer kung saan naroroon ang lumang uniforme niya bilang caregiver. Puti, manipis na tela, medyo kupas na sa leeg, pero ito ang suot niya noong una siyang dumating sa Malta. Maingat niyang ibinalot ang sulat sa tela. Pinatong niya rito ang isang maliit na pendant na hindi na niya naisuot dahil basag na ang salamin. Simula ito, bulong niya, hindi pa wakas. Isinilid niya ang tela sa loob ng kanyang maleta, kasama ng ilang tsokolate, sabon at mga pasalubong na pinagdala niya sa groceries na ilang linggo niyang tinipid. Habang nag-aayos ng gamit, tumunog ang cellphone niya. Isang chat message mula kay Arnold. "Arnold, malapit ka na bang umuwi?" Hindi siya agad sumagot. Pinagmasdan niya muna ang maliit na sulok ng kanyang kwarto, kung saan naroroon ang lumang papel na may nakasulat na blueprint ng kanyang silid-aklatan. "Palina, oo, pauwi na ako, pero hindi para magpahinga. Pauwi ako para magsimula." Sinend niya iyon kasabay ng paglalagay ng cellphone sa bag. Nang humiga siya sa kama, daman niya ang pagod sa likod at biglang sumakit ang batok. Isang kirot na parabang may tinatago ang katawan. "Pagod lang ito," bulong niya. Hindi niya alam na iyon na pala ang huling liham na maisusulat niya. Ang huling pagkakataong may ipapahayag niya ang kanyang puso. Ang huling pag-asa na maibabahagi niya ng buo ang pagmamahal at pangarap. At sa ilalim ng maliit na ilaw sa kwarto, si Palina ay tahimik na nakapikit. Ngininingitian ang hinaharap na hindi niya inakalang magiging bahagi ng kasaysayan ng isang buong barangay. Ngunit sa ngayon, nananatili siyang ina ng pangarap, anak mang sakripisyo, at babaeng bitbit ang lahat, maliban sa sarili niyang pahinga. Mainit ang simoy ng hangin sa labas ng Ninoy Aquino International Airport nang lumabas si Palina mula sa arrival area. Nakasuot siya ng simpleng blusang asul, bitbit ang isang kulay abot kupas na maleta at isang backpack na may nakapulupot pang neck pillow. Paglapag pa lang ng eroplano ay parang bigla siyang nawalan ng lakas. Mabigat ang katawan, nanginginig ang tuhod at parang lumulutang ang ulirat sa pagitan ng pagod at kaba habang naghihintay ng trolley. Ilang beses siyang napatingala sa kisame ng terminal, ngunit hindi iyon ang tinitingnan niya. Tila balagpas pa sa kisame, sinusundan ng kanyang mata ang langit na tila may kinakausap. "Nay, uwi na ako," mahina niyang bulong, parang panalangin. May dumapong luha sa pisngi niya, pero agad din niyang pinunasan. Ayaw niyang mahalata ng ibang pasaherong abalang-abala sa kanya-kanyang sulyap at cellphone.
Sa kabila ng mga naglalakihang kariton, OFWs na may bitbit na TV at mga kahong may fragile sticker, si Palina ay tahimik lang, tila sinasala ang bawat hakbang niya sa lupa ng sarili niyang bayan. Palina, isang pamilyar na boses ang pumunit sa kanyang pag-iisa. Lumingon siya at nakita si Margo, ang kaklase niya noong high school. Matangkad, mas maaliwalas ang mukha ngayon, pero nandoon pa rin ang mapagmalasakit ng ngiti. "Uy, ikaw na ba yan?" Yakap agad ni Margo. "Grabe ka, parang hindi ka tumanda ah." Napangiti si Palina, pilit pero totoo. Nagkakaedad lang siguro ng paunti-unti, biro niya. "Salamat sa pagsundo." "Walang anuman, uy. Kaso hanggang dito lang ako. May trabaho pa ako mamaya sa klinik. Pero heto, may sinabit akong pagkain sa bag mo. Empanada at mangga na may bagoong. Na-miss mo yan, no?" Napatawa si Palina. "Grabe, hindi pa ako nakalalakad ng 1 oras sa Pinas. Pinaiyak mo na agad ako sa mangga't bagoong." Nagpaalaman silang dalawa sa labas ng terminal. Naghatid ng ulang lakad si Margo bago ito sumakay ng taxi. Naiwang mag-isa si Palina sa waiting area ng provincial terminal. Naroon ang mga taong natutulog sa bangko, ilang ina na may bitbit na mga batang tulog pa, at isang grupo ng mga kabataang naghihintay ng biyahe pa Baguio. Sa paghihintay ng oras ng bus papuntang Iloilo, naupo si Palina sa isang bakal na upuang may kalawang sa gilid. Hindi niya alintana ang ingay, ni ang mainit na simoy ng hangin mula sa exhaust ng bus sa harap. Tila may kakaibang katahimikan siyang pinakiinggan, ang tibok ng puso niyang matagal nang sabik sa pagbabalik. Habang tahimik siyang nakaupo, may lumapit na batang babae, 6 o 7 taon, may tali sa buhok at nakasuot ng oversized shirt. Hawak nito ang isang puting rosas. "Para po sa inyo," sabi ng bata, sabay abot ng bulaklak. Napakunot ang noo ni Palina. "Ha? Kanino galing ito?" "Wala po, ako lang po. Maganda po kasi kayo," tugon ng bata, sabay takbo palayo. Naiwang hawak ni Palina ang puting rosas. Napatitig siya rito at sa hindi inaasahang dahilan, unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. "Bakit ganito?" bulong niya, pilit pinipigil ang emosyon. Bakit parang ang bigat ng lahat? Hindi niya alam kung bakit napaiyak siya sa isang bulaklak. Siguro dahil sa pagod, siguro dahil sa dami ng taon na nilimot ang sariling damdamin. O baka dahil sa huling sulat na iniwan niya o sa huling sulyap niya kay Madam Renata na hindi man lang nagsabing paalam. O baka dahil alam niyang hindi na siya muling makakabalik sa dati niyang sarili. "Miss," sambit ng isang matandang lalaki na katabi niya sa pila ng pasahero. Napalingon siya. Nakatitig sa kanya ang isang lalaking nasa 70 taon. May guhit ng ngiti sa labi at may bitbit na baston. May kalumaan na ang suot nitong polo, pero malinis at maayos ang tindig. "Galing abroad?" tanong ng matanda. "Opo," sagot ni Palina, pilit na ngumiti. "Marami na akong nakasabay na gaya mo. Pagod, tahimik, pero may iniipong bigat sa dibdib." Nagkatitigan sila ng ilang sandali bago marahang sinabi ng matanda, "Minsan hidya ang pag-uwi, huling paalam din." Napapitlag si Palina. Para bang tumigil ang mundo sa sandaling iyon. "Ano pong ibig niyong sabihin?" mahinang tanong niya. Gumiti lang ang matanda, bahagyang tumango, sabay sabing, "Wala, mapapansin mo rin yan sa tamang panahon." Naupo ang matanda sa tabi niya at tumahimik. Si Palina namay nanatiling nakatitig sa puting rosas na iniabot ng bata. Hindi niya alam kung bakit, pero para bang lahat ng palatandaan sa araw na iyon ay may sinasabi at ayaw niyang tanggapin. Makalipas ang kalahating oras, dumating na ang bus pa Iloilo. Nagunahan ang mga tao sa pila. May ilan pang nag-aaway sa tiket. Tahimik lang si Palina. Pumasok siya sa bus, naupo sa may bandang gitna at inilagay ang bag sa kandungan. Pag-upo niya, muli siyang tumingala sa kisame ng bus.
Hindi para pagmasdan ng ilaw, kundi para kausapin muli ang langit. Nay, sana po hintayin niyo pa ako. Niyakap niya ang bag kung saan naroon ang liham, ang tela ng lumang uniforme at ang rosas. Sa mata ng ibang pasahero, isa lang siyang ordinaryong OFW na uuwi sa probinsya. Pero sa totoo, si Palina ay isang babae na sa bawat hakbang pauwi ay isinusulat ang kanyang paalam. Hindi sa mga iniwan niya sa abroad, kundi sa sarili niyang dati na matagal na niyang isinakripisyo para sa iba. Malakas ang buhos ng ulan sa labas ng bintana ng bus. Ang bawat patak ay tila tumutugtog ng isang malungkot na melodiya sa salamin. Sa loob ng bus, malamig ang hangin mula sa aircon, ngunit hindi yon sapat upang maibsan ang pagod ni Palina. Nakaupo siya sa pangatlong hilera mula sa likod, katabi ng bintana. Bitbit ang malaki niyang bag na puno ng tsokolate, sabon, imported na kape, at mga gamit para kina Jeric at Mamang Siling. Sa ibabaw ng bag, maingat niyang ipinatong ang tela mula sa lumang uniforme at sa ilalim nito ay nakasilid ang sulat. Ang liham na isinulat niya para sa kanyang ina, ang liham na buo niyang loob na sana'y makapaghapid ng pag-asa. "Hi ate, galing ka po abroad?" tanong ng batang lalaki sa tabi niya. Si Nico, isang 7 taong gulang na estudyanteng may dalang backpack na mas malaki pa sa katawan, nakasuot ng asul na jacket at may hawak na laruan sa kamay. "Opo," may ikling sagot ni Palina, pilit nang umiti. "Ako po kasi galing pa sa lola ko. Pumunta ako sa Maynila tapos uuwi na rin po ako sa Iloilo. Pero hindi po ako natatakot kasi sanay na po akong sumakay ng bus. Kayo po, saan po kayo uuwi?" Tumingin si Palina sa bata. Saglit siyang nagkipit balikat. Pagod na pagod ang katawan. "Sa San Joaquin?" "Ah, may kaklase po akong doon nakatira," bulas ni Miko. "Pero lumipat na raw sila. Sabi ng teacher namin doon daw maraming palayan." "Totoo po ba yun?" Mumiti si Palina, bahagyang iniunat ang katawan sa upuan. "Totoo yun. Doon din ako lumaki." Tahimik na muling tumingin si Palina sa bintana. Sa bawat patak ng ulan ay tila may humahaplos sa kanyang guni-guni. Ang daan palabas ng Maynila ay unti-unting nilalamon ng kadiliman ng gabi. Sa loob ng bus, nagsimula ng manahimik ang mga pasahero. Ang iba'y may takip na kumot, ang iba na may nakasandal sa mga unan. Habang patuloy sa kwento si Nico tungkol sa kanyang guro, sa paborito niyang kulay at sa laruan niyang robot, si Palina ay dahan-dahang inilapat ang ulo sa bintana. Napapikit siya, malalim ang hinga, at marahan ang bawat buntong hininga. "Tay, uuwi na ako." Mahina niyang bulong, hindi na narinig ni Nico. Dahan-dahang nagsimulang maging pantay ang kanyang paghinga. Ang mga daliri niyang kaninay nakahawak sa bag ay unti-unti nang bumitaw, ngunit nanatiling magkahawak ang dalawang kamay sa ibabaw ng bag. Sa labas, lalo pang lumakas ang ilan. Lumipas ang 1, 2 oras. "Kuya, ayaw pa rin gumalaw ng katabi ko," bulong ni Nico sa konduktor nang pansinin niyang mula pa kanina, hindi na kumikibo si Palina. "Ha? Tulog lang siguro niyan, nak. Malayo pa naman ang biyahe natin." Sagot ng konduktor, sabay tingin sa salamin sa harapan. Pero nagkakatinginan ang dalawang pasahero sa kabilang upuan. "Parang kanina pa yan ganyan eh," sabi ng isa. "Parang hindi man lang gumagalaw kahit konti. Ni hindi sumasabay sa lubak." "Baka napagod lang talaga," sabat ng isa pa. "Galing abroad yan, dala pa ang maleta." Habang patuloy ang bus sa pagtakbo, tuluyang nilampasan nito ang San Joaquin, ang bayan na dapat babaan ni Palina. "Bossing!" tayog ng pasaherong malapit sa harap. "Dapat po may bababa kanina sa San Joaquin." Pero parang walang bumangon. Napalingon ang konduktor. "Ha? Sino po sa kanila?" "Yung babae po, sa likod, yung may kasamang bata." Mabilis na lumapit ang konduktor. Tumingin muna siya kay Nico. "Nak,
Sinabihan ka ba niyang doon siya bababa? Opo, San Joaquin po sabi niya. Pero hindi na po siya gumalaw simula pa po nung madilim na. Hinaplos ng konduktor ang balikat ni Palina. Ma'am, andito na po tayo sa Lambunaw. Lumampas na tayo. Walang tugon. Ma'am? Mas malakas na sambit ng konduktor. Tinapik niya ng bahagya ang balikat ng babae. Wala pa rin. Kinabahan siya. Dinikit niya ang kamay sa ilong ni Palina. Walang paghinga. Nilapitan niya ang leeg nito. Wala siyang makapangpulso. Kuya, bakit ayaw gumalaw ni ate? Usisa ni Nico. Halatang nanginginig na ang boses. Napatras ang konduktor. Dahan-dahang tinakpan ang bibig niya. At mahinang bulong sa driver, Boss, itabi mo muna. Napahinto ang buong bus. Tumingin ang mga pasahero. Isa-isa nang tumayo ang nasa likuran. Ang iba, lumapit. Ang iba'y napatakip sa bibig. Ang iba namay napabulong na lang. Wala na po siya, mahinang sabi ng isang babaeng nurse na lumapit din para sumuri. Wala na po siyang buhay. Tahimik, hindi makapaniwala ang lahat. Wala ni isang sigaw, pero ramdam ang bigat sa loob ng bus. Ang batang si Nico ay tahimik na umiiyak. Pilit sinisiksik ang sarili sa gilid ng upuan. Ang bag ni Palina ay nanatiling nasa kanyang kandungan. Ang tela ng uniforme nakalitaw mula sa zipper. At sa isang sulok nito, ang sulat. Tahimik, nakatupi, pero dala-dala ang pinakamalakas na mensaheng hindi nasambit ng kanyang mga labi. Isang babaeng umuwi, pero hindi na nakarating sa tahanan. Isang anak na may daladalang pangarap, ngunit tuluyang nagpahinga sa gitna ng kanyang pagbabalik. Sa labas ng bus, patuloy pa rin ang ulan. Parang nakikidalamhati ang langit. Ate, ma'am? Tanong ng konduktor habang marahang tinatapik si Palina sa balikat. Pilit na sinisilip ang kanyang mukha na animoy payapa lang na natutulog. Ma'am, lampas na po tayo sa San Joaquin. Walang tugon. Mas pinilit niyang kalabitin si Palina sa braso. Ma'am, asensya na po. Baka po gusto niyong bumaba sa susunod. Tahimik. Sa unti-unting paglapit ng gabing malamig at sa huni ng mga patak ng ulan sa bubong ng bus, isang kilabot ang gumapang sa likod ng konduktor. Mabilis niyang kinawayan ang driver at sinalubong ng tanong, "Anong meron?" "Boss, hindi gumagalaw si ma'am. Baka natutulog lang pero iba eh." Isang lalaki mula sa likurang upuan ang lumapit. "Nurse ako. Sandali. Ako na." Ang lalaking si Gino. Isang matangkad na lalaking may suot na asul na jacket, maingat na lumuhod sa tabi ni Palina. Hinawakan niya ang pulso. Walang pintig. Dikit sa ilong. Walang hininga. Tumitig siya sa mukha nito. Maputla, malamig. Tila isang anghel na natulog na lang sa gitna ng ulan at lamig. Hinagod niya ang dibdib. Wala. Tinapik niya ng kaunti ang pisngi. "Ma'am, Palina?" Mahinang sambit na para bang kahit minsan lang ay umaasang babangon ito at magtatawa. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, umiling si Gino. Wala na po siya. Isang dagok sa dibdib ng lahat ang mga salitang iyon. "Ha? Ano ho yung sabi niyo?" Tanong ng isang ginang sa unahan. Wala na po siyang pulso. Hindi na siya humihinga. Isang pasaherong matanda ang napasigaw. "Diyos ko, patay na? Kanina pa yan, di ba? Akala ko tulog lang." "Hindi po namin alam." Tahimik lang po siya. Hindi po siya gumalaw simula't simula. Ang batang si Nico, nakatabi ni Palina mula pa sa terminal, ay takot na takot. Ate, ako yung kachat mo kanina. Di ba sabi mo uuwi ka na? Di ba?" Lumapit ang driver at dali-daling hininto ang bus sa gilid ng highway. Naglabas ng cellphone. "Pulis, kailangan namin ng assistance. May pasahero pong hindi na humihinga." Sa gitna ng sigawan, umul ng ulan at kabang nagkukumpulan sa bawat sulok ng bus, may bumalot na katahimikan. Isang katahimikang mas malakas pa sa ingay. Isa-isang napayuko ang mga pasahero. Para bang hinihiling na sana ay panaginip lang ito.
Wala po ba siyang ID? Tanong ng isang lalaki. Wala akong nakita, sagot ng konduktor habang marahang sinusuri ang bag ni Palina. Cellphone kaya? Walang cellphone sa loob ng bag. Isang pouch lang, ilang imported na sabon, tsokolate, at sa pinakailalim, may nakabalot na tela na puti, tila piraso ng uniforme. Maingat na binuksan iyon ng konduktor at doon niya nakita ang isang sulat. Nakapirma, Palina Rocas. Boss, ito siguro pangalan niya, Palina Rocas. May address ba? Tanong ng driver. Binasa ng konduktor ang sulat. Tumahimik siya sa gitna ng pagbasa, tila nalunod sa mga salitang nagsusumigaw ng pangungulila, pagod at pag-ibig. Para kay Mamang Seling, taga San Joaquin, Iloilo. Habang binabasa ang laman, ay halos hindi niya na ituloy sa huli. Nalunuha na siya. Sinulat niya po ito para sa nanay niya. Sabi rito, uuwi siya, may dalang pangarap. Paunang bayad siya sa lupa. Gustong magpatayo ng aklatan. Napalunok ng laway si Gino habang pinagmamasdan ang mukha ni Palina. Hindi man lang siya umabot sa bahay nila. Ang bait-bait pa naman ng mukha, wika ng isang ale. Tingnan mo para lang talagang natutulog. Ilang taon na kaya siya? Bulong ng isa. Bakit walang kasama? Walang cellphone, walang ID, kaya pala tahimik lang siya buong biyahe. Ang batang si Nico ay napahawak sa kamay ni Palina. Ate, salamat po sa pakikinig sa akin. Yung tungkol sa robot ko at kay teacher at kay lola, naalala ko po lahat. Salamat po. Isa-isang lumapit ang mga pasahero. May nagdasal, may nanabot ng jacket, may nagyakap kay Nico. Ngunit si Palina, nanatiling payapa sa kabila ng malamig na katawan at katahimikang hindi na masusuklian. Dumating ang ambulansya at mga pulis makalipas ang 20 minuto. Kinuha ang bangkay ni Palina kasama ang bag na may liham at puting rosas na iniabot sa kanya ng bata sa terminal. Habang binubuhat ang katawan ni Palina, tumayo ang lahat ng pasahero. Lahat ay walang imik. Lahat ay napayuko. Hindi siya kilala ng mga taong iyon, pero para bang sa loob ng ilang oras, lahat sila ay naging bahagi ng kwento ng isang babaeng buong buhay ay para sa iba at sa kanyang huling pag-uwi, doon lang siya binigyang pansin. Isang babae, isang anak, isang bayani. Tahimik siyang umalis, pero iniwan niyang gising ang puso ng lahat ng kanyang nadaanan. Pumungad sa mga mata ng buong barangay San Joaquin ang balita mula sa isang post sa social media. Babaeng inakalang natutulog lang sa bus, natuklasang wala na palang buhay, isang OFW pauwi sa Iloilo. May kasamang kuhang larawan ng puting rosas na iniwan ng bata sa terminal at isang close-up shot ng sulat na nakuha mula sa kanyang bag. Punitin man ng ulan ang paligid, malinaw ang pangalan, Palina Rocas. Mabilis itong kumalat. Sa barangay hall, isang staff ang napasigaw nang mabasa ang balita sa cellphone. Si Palina ito. Nasa labas lang noon si Jeric, kapatid ni Palina. Galing siya sa pamimili ng yero para sa bubong ng bahay. Nagtataka siya sa pagmamadali ng ilang tao papasok sa loob. Ano yon? Tanong niya sabay lapit. Nilapitan siya ni Kapitan Remy, may hawak itong papel na tila print ng balita. Jeric, maingat ang tono ng boses ng kapitan. May balita kay ate mo. Agad nang hina ang tuhod ni Jeric. Bakit po? Uuwi na si ate, di ba? Sinundo siya ni Margo sa airport kahapon. Hindi makasagot si Kape Remy. Ibinigay na lang niya ang papel. Binasa ni Jeric, nanginginig ang kamay. Isang OFW na pauwi sala sa Iloilo ang natagpuang wala ng buhay sa loob ng bus. Kinilala ito sa pamamagitan ng isang liham na isinulat para sa kanyang ina. Ayon sa konduktor at mga pasahero,
Tahimik lang ang babae buong biyahe at inakalang natutulog. Pero nang lumampas ang destinasyon at hindi pa rin gumagalaw, dito na natuklasang hindi na siya humihinga. Pagkabasa ng pangalan ni Palina, napabitaw si Jeric sa hawak na papel. Tumama ang tuhod niya sa semento ng harapan ng barangay hall. Ate Palina, bulong niya, sabay hikbi. Agad siyang nilapitan ng ilang tanod at barangay health worker. Jeric, lakasan mo loob mo. Tinawagan na namin ang munisipyo. Kakausapin natin ang pulis para makuha ang katawan. Hindi ko man lang siya nasalubong, bulong niya, nanginginig. Hindi ko man lang siya naipagluto ng paborito niyang sinigang. Hindi ko man lang siya nayakap. Sa kabilang dako, si Mamang Seling ay nasa ilalim ng manggang matanda sa gilid ng bahay. Nakatingin lang sa langit habang pinapainom ng tubig ng kapitbahay na si Aling Ditas. Mamang, may sulat ho para sa inyo. Maingat na sabi ni Ditas habang iniabot ang sulat ni Palina na dinala ng barangay staff. Maingat na binuksan ni Mamang ang sobre. Sa unang tingin ay tila wala siyang reaksyon. Pero nang mabasa niya ang pangalan niyang isinulat ni Palina, may kung anong biglang nanumbalik. Mahal kong inay, parang kinuryente ang puso ni Mamang. Napapikit siya, napasapo sa mukha. Palina, mahina niyang umol. Pagkatapos ng ilang segundo, tila bigla siyang naalimpungatan sa lahat. Palina? Si Palina? Tanong niya. Halos hindi malaman kung nagagalit, nalulungkot o nababaliw. Hinawakan niya ang sulat, niyakap ito at tuluyang napahagulgol. Anak ko to, sulat ng anak ko. Ang mga tao sa paligid ay tahimik na lang. Ang ilan ay napapaluha rin, ramdam ang bigat ng emosyon. Dumating din si Ginoong Danilo, ang dating guro ni Palina sa elementarya. May bitbit siyang 2 lumang larawan. Isa, graduation picture ng klase ni Palina. Ang isa, litrato ni Palina habang nagbabasa sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi ko makakalimutan tong batang to, sambit ni G. Danilo. Kapag uwian na, di pa yan umuuwi. Nasa silid aklatan pa. May 5 libro akong pahiram, siya lang ang bumabalik. Nagtanong pa nga siya sa akin dati. Ginaya niya ang boses ni Palina. Sir, paano po ba makakapagtayo ng sarili kong library? Tumango siya at napangiti ng malungkot. Sabi ko sa kanya, mag-ipon ka at huwag mong kalimutang mangarap. At ginawa nga niya. Nagkataong may dumaan sa barangay na lalaking may dalang cellphone. Si Renzo, isang estudyanteng nagtatrabaho bilang food delivery rider. Isa siya sa mga tinulungan noon ni Palina sa pagpapaaral nung siya'y nabagsakan ng bisikleta sa Maynila at walang pambayad sa ospital. Si Palina ang tumulong. Kahit overseas, nakita niya ang mga tao sa barangay hall at lumapit. Anong nangyari po? Sina Palina, sagot ng isa. Napamulagat si Renzo. Si Ma'am Palina, uuwi na dapat siya, di ba? Agad siyang umupo sa gilid ng barangay hall, kinuha ang kanyang cellphone, binuksan ang kamera at nagsimulang mag-vlog. Magandang araw po sa inyo lahat. Bago ko simulan ang delivery ko, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang isang kwento ng isang tunay na bayani. Si Ma'am Palina Rocas, isang OFW, isang anak, isang ate at isang pangarap. Habang nagkukwento siya ng personal na karanasan niya kay Palina, kung paano siya nito tinulungan noon, kung paano ito nagsakripisyo para sa pamilya at sa kanyang sariling pangarap, unti-unting pumuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ko man po siya muling nakita, pero sa lahat po ng tumulong sa akin, siya ang hindi ko makakalimutan. At naririnig man po ako ngayon ni Ma'am Palina, maraming salamat po.
In-upload niya ito sa TikTok at YouTube Shorts. Pagkalipas lang ng ilang oras, nagsimulang mag-viral ang video. OFW na bayani, di umabot sa pangarap na librarya pero nagising ang buong barangay sa ginawa niya. Sa comment section, daan-daang OFWs at anak ng OFWs ang nagkomento. Para kay Palina, salamat sa lahat ng gaya mong handang isakripisyo ang sarili para sa pamilya. Sana lahat ng OFW ay may ganong kwento ng kabutihan. She deserved better. Dito kami sa Italy, umiiyak habang pinapanood to para kay Palina. At habang ang mundo sa internet ay gising sa alaala ni Palina sa San Joaquin, ang isang baryong matagal nang hindi nakakarinig ng mga kwento ng kabayanihan, ay unti-unting nagising sa pag-iyak ng isang anak at sa pagbangon ng isang pangarap. Makulimlim ang langit sa hapon ng burol ni Palina. Nasa harapan ng barangay hall ang kanyang puting kabaong, pinalibutan ng simpleng puting bulaklak at ilang lumang litrato. Isa noong bata pa siya, isa noong graduasyon, at isa na kuha sa loob ng isang banyagang apartment. Nakasuot ng puting uniforme at may ngiting pagod pero matatag. Ang buong barangay San Joaquin ay naroon. Tahimik ang lahat. May ilan sa gilid ang patuloy sa pagpunas ng luha. May mga batang hindi kilala si Palina pero nandoon, nakikinig. Tila ramdam ang bigat ng katahimikan. Tumayo si Jeric sa entablado ng barangay. Hawak ang sulat ng kanyang ate. Nanginginig ang kanyang kamay, nangingilid ang luha, ngunit ang tinig ay pinilit gawing matatag. Mga kabarangay, panimula niya. Humugot ng malalim na hininga. Ako po si Jeric Rocas. Ako ang kapatid ni Palina. Bago siya pumanaw, may iniwang sulat si ate para kay nanay. Gusto ko pong basahin ito sa inyo dahil naniniwala akong hindi lang ito liham para sa isang ina. Ito po ay liham para sa ating lahat. Tumingin siya sa paligid. May mga OFW na kapapauwi lang din, nakatayo sa likod. May mga estudyante, may mga dating guro ni Palina, at naroroon din si G. Danilo, tahimik, nakapamaywang, pinipigilang mapaiyak. Binuklat ni Jeric ang sulat. Mahal kong inay, kung binabasa niyo po ito ngayon, marahil ay hindi na ako nakarating ng buhay sa ating bahay. Patawad po inay, patawad kung sa dami ng taon na ipinagpaliban ko ang mga sandaling kasama kayo. Ito lang ang oras na nakauwi ako at hindi pa rin sapat. Matagal na po akong may iniindang sakit sa puso. Sinabi sa akin ng doktor sa Malta, kailangan ko na raw operahan pero pinili ko pong wag muna. Ayokong may mabawas sa padala ko sa inyo. Sapat na ang gamot at tahimik na dasal. Hindi ko po ito sinabi sa inyo noon dahil alam kong lalo lang kayong mag-aalala. Hindi ko rin po sinabi kay Jeric. Mas kailangan po niyang tapusin ang pag-aaral. Kailangan niyang makatuloy sa pangarap niya na pangarap din ninyo. Napatigil si Jeric, napapikit at huminga ng malalim. Tumingin siya sa kabaong ng ate niya. Ate, bulong niya, patawad din. Muli siyang tumuloy sa pagbabasa. Ang pag-uwi ko ay hindi lang sana para sa isang reunion. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang proyektong matagal ko nang pinangarap. Isang maliit na silid-aklatan sa ating barangay. Hindi ito para magpasikat. Hindi rin para lang sa akin. Gusto ko lang sanang may mapuntahan ang mga batang katulad ko noon. Walang pambili ng libro pero maraming tanong sa isip. May nakausap na akong may-ari ng lote. Naiabot ko na po ang paunang bayad. Sa ilalim ng tela na kasama ng liham na ito ay ang tseke, pati na ang sketch kung anong itsura sana ng munting aklatan. Nakakatawa ano po? Akala ng iba, mayaman ang mga OFW. Pero ako, ang bitbit ay langgam ng tsokolate at isang pangarap na yari sa kartulina. Natawa ang ilan sa mga nakikinig.
pero agad ding napayuko. Tumulo ang luha ng matandang si Aling Viring na dating katropa ni Mamang Seling sa simbahan. Patuloy si Jeric. Kung hindi man ako umabot sa pagbubukas ng aklatang iyon, sana po ituloy ninyo. Hindi man ako naroroon, sana may isa sa mga bata na makabasa ng isang librong magpapabago ng buhay niya. Sana may isa, kahit isa, na mapangiti dahil alam niyang may nagmahal sa kanya kahit hindi niya kilala. At kung sakali pong may makakabasa ng liham na ito, maliban sa inyo, huwag na po nilang iyakan ang aking pagkawala. Mas gugustuhin ko pong maalala bilang babae na naglakad sa ilalim ng araw, hindi para umangal sa init, kundi para magbilad ng pangarap. Nagmamahal, Palina. Wala nang makapigil sa pag-iyak ng maraming tagapakinig. Lalo na nang ibaba ni Jeric ang liham at tumitig sa kabaong. Mga kabarangay, dagdag niya na mamaos ang boses. Hindi po ako humihingi ng tulong, kundi pagkakataon. Gusto ko pong ipagpatuloy ang sinimulan ni ate. Kung papayag po kayo, kung may extra libro po kayo sa bahay o lumang mesa, kahit ginamit na yero, lahat po ay pagtupad sa pangarap ng isang anak na tahimik lang nagmahal. Maya-maya'y nagsimulang lumapit ang mga tao. Si G. Danilo ang unang lumapit. May koleksyon pa ako ng mga lumang aklat sa bahay, sabi niya habang pinupunasan ang luha. Itatabi ko para sa silid aklatan ni Palina. Yung luma naming cabinet, pwede pang gawing bookshelf, sigaw ni Aling Minda. May bakanteng lote sa tabi ng eskwelahan namin. Pwedeng pag-usapan kung doon pwedeng itayo, dagdag ni Kapitan Remy. Isang estudyante ang lumapit na may hawak na cellphone. Kuya Jeric, yung video ko po na nag-viral tungkol kay Ate Palina, may mga nagme-message pong gustong mag-donate. Tumangulang si Jeric, nanginilid ang luha. Sa harap ng kabaong, isa-isang lumapit ang mga tao. May nag-aalay ng bulaklak, may nagdarasal, may tahimik na nakatitig. Tila ba sinusubukang basahin ang katahimikan ng kabaong upang makilala pa ang kwento ng babaeng hindi nila namalayan ay matagal na palang bayani. Ang liwanag ng hapon ay unti-unting lumalabo sa ulap. Ngunit ang liwanag sa mga mata ng mga tao nagsisimula palang sumindi. Hindi namatay si Palina sa isang upong malamig sa bus. Namatay siyang may dalang sulat na bumuhay sa isang barangay. Makalipas ang isang linggo, matapos ilibing si Palina sa ilalim ng matandang akasya sa tabi ng simbahan ng San Joaquin, tahimik pa rin ang bahay ni Jeric. Walang palaging bukas na radyo, walang amoy ng pritong tuyo sa umaga, at lalong wala na ang tawa ni Ate Palina sa tuwing nakikitang tulog pa siya kahit 10 oras na. Nasa kwarto lang si Jeric halos buong araw. Wala sa sarili, wala sa plano, at higit sa lahat wala sa direksyon. Nakaupo sa kama, hawak pa rin niya ang sobre ng kapatid kung saan naroon ang natuyong bulaklak, kopya ng tseke at duplicate ng liham para kay Mamang Seling. Bakit hindi kita nasundo? Panong niya sa sarili. Bakit hindi ako nagluto ng sinigang mo kahit sinabi ko sa sarili ko, pag uwi mo, lulutuin ko yun agad. Hindi ko man lang nasabing salamat. Pilit niyang binubura sa isip ang eksenang bumagsak siya sa harap ng barangay hall nang makumpirma ang pagkamatay ng ate niya. Paulit-ulit pa rin sa utak niya ang mga huling salitang binasa niya sa liham, na sana raw ay ituloy ang silid aklatan. Ate, hindi ko nga alam paano magsimula, ni hindi ko pa nga natatapos yung kursong edukasyon. Isang katok sa pinto ang gumambala sa kanyang katahimikan. Tok-tok. Jeric, boses ni Aling Viring. May bumisita sa'yo. Bumangon si Jeric. Magulo pa ang buhok, pero agad na lumabas. Sa labas ng bahay, sa may lilim ng puno ng bayabas, may nakatayo roong batang babae, mga 2 taong gulang, nakauniporme pang eskwela. Kuya Jeric,
Mahinang bati ng bata. Oo po, bakit? Ako po si Mika. Ako po yung estudyanteng tinulungan noon ni Ate Palina. Nagtaka si Jeric. Tinulungan? Paanong tinulungan? Yung lola ko po ang nagbabantay ng paradahan ng tricycle sa bayan. Isang araw po, nilapitan sila ni Ate Palina. Sabi niya, gusto raw niyang mag-sponsor ng isang bata sa barangay. At ako raw po ang napili niya. Napasinghap si Jeric. Hindi niya sinabi yan. Opo, pero taon-taon po siyang nagpapadala ng pang-project at baon ko. Sabi niya, huwag mo na sabihing galing sa akin. Basta mag-aral ka lang mabuti. Ngayon lang po ako nadlakas loob na magsabi. Gusto ko lang pong malaman niyo na hindi lang po kayo ang sinakripisyo niya. Marami po kaming naging anak niya sa likod ng padala. Napatitig si Jeric sa batang si Mika. Walang luha sa mga mata ng bata, pero damang-dama ang bigat ng mga salita niya. Para bang si Palina, kahit wala na ay patuloy pa ring nagsasalita. Salamat, Mika. Garalgal ang boses ni Jeric. Salamat sa pagpunta mo rito. Kahit papano, parang naalala ko ulit kung gaano kabuti si ate. Hindi na muling bumalik si Jeric sa loob. Sa halip, naglakad siya papunta sa lugar kung saan nakalibing si Palina. Umupo siya sa tabi ng nitso, sinapo ang mukha at nagsalita sa himpapawid. Ate, totoo nga, ang dami mong tinulungan, pero ako kapatid mo. Pakiramdam ko wala akong naibigay pabalik sa'yo. Wala akong ambag. Pero kung may isang bagay man akong pwedeng gawin ngayon, yon ay ituloy kung anong sinimulan mo. Ilang araw pagkatapos noon, habang nag-aayos ng mga lumang gamit ni Palina, may dumating na liham para kay Jeric. Galing ito sa isang NGO na nakabase sa Maynila, tulay ng Pag-asa Foundation. Sa sulat, nakita po namin ang video tungkol sa inyong kapatid, si GNG Palina Rocas. Isa po siyang inspirasyon para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga nangangarap na bumuo ng pagbabago sa mga komunidad. Nais po naming mag-alok sa inyo ng scholarship para sa kursong Community Development and Library Science bilang tugon sa kanyang naiwanang pangarap. Hindi makapaniwala si Jeric. Binalikan niya ang liham, binasa ng paulit-ulit at parang sa bawat pagbasa ay naririnig niya ang boses ng ate niya. Kaya mo yan, Jeric. Mas malakas ka kaysa sa apala mo. Matalipas ang isang buwan, nakapagsimula na si Jeric ng online class. Tuwing gabi, nakikipag-ugnayan siya sa NGO para sa plano ng library. Habang nag-aaral, kinakalap niya ang donasyong libro mula sa mga taong nagpadala ng mensahe sa social media. Pati ang mga estudyanteng dating tinulungan ni Palina ay nagboluntaryo. Kuya Jeric, sabi ng isang volunteer, kung sakaling mabuo na tong library, anong gusto mong itawag dito? Natahimik siya. Tumingin siya sa langit. Atin to. Hindi lang kay Palina, hindi lang sa akin, para sa mga bata, para sa mga nanay, para sa mga gurong walang pambili ng bagong libro. Pero kung may pangalan man, ngumiti siya. Silid aklatan ni Palina. Sa bawat araw na lumilipas, bumabalik ang direksyon ni Jeric. Hindi na siya galit sa sarili. Hindi na siya alangan sa mga hakbang. Sapagkat sa bawat aralin niya sa community development, sa bawat librong binubuklat, alam niyang ang bawat pahina ay alay sa atin niyang hindi man muling makakabalik, ay nag-iwan ng kwento na kailanmay hindi malilimutan. Isang taon ang lumipas matapos ang biglaang pagpanaw ni Palina. At sa gitna ng isang maaraw at payapang umaga sa Barangay San Joaquin, may bago ng tanawin sa gitna ng plaza. Isang munting gusali na kulay kahel at puti. May signage na gawa sa kahoy na ang sulat ay tila sinadya talagang hindi perpekto. Aklatan ni Palina. Sa ilalim nito'y nakaukit ang mga salitang, para sa mga batang nangangarap, para sa mga OFW na tahimik na lumalaban. Jeric, pakikuha nga yung bagong stack ng libro sa likod
ipapasok na natin sa Silid Pilipino section. Sigaw ni Margo, suot ang kanyang simpleng ID na may nakasulat na Volunteer Librarian. Wait lang, papunta na ako. Sagot ni Jeric na ngayoy tila ibang tao na, hindi na ang dating kabataang walang direksyon, kundi isang lalaking puno ng layunin, bit-bit ang panata ng kanyang kapatid. Ang dating abandonadong bodega na dati tambakan ng sirang tricycle at lumang mesa ng barangay ay ngayoy isang inspiradong tahanan ng karunungan. Maayos ang pagkakaayos ng mga estante, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy na donasyon. Nakaayos ayon sa edad, para sa batang musmos, para sa junior high, para sa mga gurong uhaw sa ideya, at para sa mga OFW na nais umuwi. At sa bawat libro, may maliit na selyo sa likod ng pabalat, mukha ni Palina na gawa sa sketch ng isang kabataang artist na may katabing pirma na sulat kamay, "Salamat sa sakripisyo, Palina Rocas." Alam mo, Jeric, ani Margo, habang inaayos ang mga bagong dating na donasyon, sa totoo lang, parang andito pa rin si Palina, no? Hindi lang parang. Sagot ni Jeric, sabay lagay ng isang picture frame sa may sulok ng aklatan, kung saan makikita si Palina na nakaupo sa bench sa Malta, may hawak na librong Ingles. Pakiramdam ko, bawat batang pumasok dito, binubuksan niya ang pintuan para sa kanila. Sa isang sulok ng aklatan, may isang maliit na espasyo na tinawag nilang sulok ng liham. Dito, nakapaskil ang mga sulat ng mga anak ng OFWs. Iba ay liham ng pangungulila, iba ay mensahe ng pasasalamat. Isa sa mga pinakasikat na liham ay may pamagat na, "Para kay mama sa Saudi, kahit hindi mo ako nakikita sa recital ko." Isang araw, habang nag-aayos ng mga papel si Jeric, may lumapit na batang babae, mga 8 taong gulang. "Kuya Jeric, pwede po bang magsulat din ako ng sulat para kay Papa?" Tanong nito, habang kinakabig ang lapis sa palda. "Oo naman, iha. Dito sa mesa, may ballpen at papel. Sabihin mo lang kung gusto mong magpabasa." Mumiti ang bata at naupo. Sa sulok, may mga lola na abalang nagbabasa ng librong, mga halamang gamot sa loob ng bahay, habang ang ilang binailyo ay nakikipagdiskusyon sa isang volunteer tungkol sa kasaysayan ng EDSA. Si G. Danilo, na ngayoy retirado na, ay pumapasok din minsan sa aklatan para magturo ng libreng remedial classes tuwing Sabado. Palina would have been proud, sabi niya kay Margo isang araw. Hindi lang ito aklatan eh. Ito ay tahanan ng alaala niya. Kahit ang mga OFW sa abroad ay naging bahagi na rin ng proyekto. May isang grupo sa Canada na taon-taon nagpapadala ng kahon ng libro. Sa UAE, isang Filipino artist ang nagpadala ng mural painting na isinabit sa pader ng aklatan. Larawan ni Palina na nakayuko, hawak ang isang bata at sa paligid niya ay mga bituin at aklat. "Jeric," sabi ni Margo habang pinagmamasdan ng mural, "hindi mo ba naiisip na tong aklatan ay ikaw na rin?" Napatingin si Jeric. "Bakit mo nasabi? Dati sinasabi mo, wala kang silbi, wala ang alam. Pero tingnan mo ngayon, ikaw ang naging tulay ng pangarap, hindi lang para kay Palina, kundi para sa buong barangay." Tahimik lang si Jeric. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan may mga batang naglalaro, habang may hawak na librong pambata. Sa gilid ng plaza, may nanay na karga ang anak, habang binabasa ng malakas ang alamat ng ampalaya. Bumuntong hininga si Jeric. "Alam mo, Margo, sa totoo lang, dati galit ako sa mundo. Galit ako sa sarili. Pero si ate, sa huli niyang sulat, sa huling biyahe niya, pinili niyang hindi kami sumbatan. Pinili niyang ibuhos pa rin ang pagmamahal." Tumingala siya sa langit, bahagyang nakapikit, sabay bulong. "Ate, tuloy ang kwento mo. Hindi ito ang wakas." At sa mga mata ng mga bata, sa bawat pahinang binubuklat at sa bawat liham na isinulat, unti-unting nabubuo ang larawan ni Palina.
Hindi bilang isang OFW na pumanaw sa biyahe, kundi bilang isang tinig na hindi kailanman pinatahimik ng katahimikan. Sa aklatan ni Palina, ang bawat sulok ay tahanan ng alaala. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon si Palina. Hindi na bilang pangalan sa balita, kundi bilang buhay na inspirasyon sa puso ng kanyang bayan. Mainit ang araw nang dumating si Arnold sa barangay San Joaquin. Bitbit niya ang isang simpleng itim na bag, nakaswede jacket kahit tirik ang araw, at may suot na salamin sa mata na bahagyang tinatakpan ang namumulang mga mata mula sa pagod at sa pagpigil ng emosyon. Mula sa labas ng aklatan ni Palina, napahinto siya at pinanood ang mga batang nagbabasa sa lilim ng puno ng mangga. Sa loob, ilang volunteer ang nag-aayos ng mga bagong donasyong libro. Sa pader, kitang-kita ang larawan ni Palina na ipininta sa loob ng kahoy. Nakangiti, may hawak na librong may napasulat para sa mga batang nangangarap. "Excuse me," mahinang tawag ni Arnold sa isang lalaking nag-aayos ng mga libro sa estante. "Hello po, welcome po sa aklatan ni Palina," bati ni Jeric sabay abot ng kamay. "Ako po si Jeric, kapatid ni Palina. Kayo po?" "I'm Arnold," sagot ng lalaki, bahagyang napabuntong hininga. "Kasama po ako ni Palina noon sa Malta." Napahinto si Jeric. Para bang biglang bumalik ang lahat ng kwento ng kanyang ate tungkol sa isang kaibigang tahimik lang na minsan ay tumulong sa kanya noong siya'y may sakit sa trabaho. "Arnold," ulit ni Jeric, "kayo po ba yung nagsusulat sa kanya?" Tumango si Arnold. "Ako po yun, pero hindi ako nasagot. Kahit kailan." "Pasok po muna tayo," yaya ni Jeric. "Pasensya na, medyo mainit sa labas." Pagpasok sa aklatan, tahimik lang si Arnold. Hindi siya agad nagsalita. Nilibot ng kanyang mga mata ang bawat sulok, ang sulok ng liham, ang silid Pilipino, at ang paborito raw noon ni Palina na mga kwentong pambata. Palina loved kids, wika ni Arnold. Lagi niyang sinasabi, bawat batang marunong mangarap, marunong magmahal. Umupo sila sa lamesang gawa sa recycled wood. Mula sa bag niya, dahan-dahang inilabas ni Arnold ang isang lumang sobre. Bahagyang naninilaw na ang gilid, pero maayos pa rin ang pagkakatupi. "Hindi ito na ipadala ni Palina," sabi ni Arnold sabay abot ng sulat kay Jeric. "Naiwan niya ito sa loob ng isang lumang libro sa apartment namin. Hindi ko agad nakita. Binalikan ko lang doon bago ako umuwi ng Pilipinas." Nagkatinginan sila ni Jeric. Walang salita sa ilang segundo. Sa pagdampot ni Jeric sa liham, pakiramdam niya ay parang isang parte ng puso ng ate niya ang muli niyang nahawakan. "Arnold, hindi ko alam kung dapat ko pa ba itong ipadala sa'yo. Pero kung sakaling makita mo man ito, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Ikaw ang naging payapa sa gitna ng ingay ko. Sa bawat araw na halos mabaliw ako sa trabaho, sa sigaw ni Madam, sa lungkot sa gabi, ikaw lang yung katahimikan ko. Maraming beses kong gustong sabihing gusto kita, pero lagi kong pinipigilan. Dahil alam ko, hindi tayo pareho ng panahon. Mas mahalaga pa rin sa akin ang mga naiwan sa probinsya. Si Inay, si Jeric, ang pangarap kong aklatan. Pero Arnold, kung sakaling hindi na ako makauwi, sana kapag binasa mo to, matauhan kang may isa kang babaeng minahal ka ng tahimik pero totoo. Patawad kung hindi ko nasabi, pero sana wag mo akong kalimutan. Palina." Pagkabasa ni Jeric, hindi siya agad nakapagsalita. Pinunasan lang niya ang sulok ng mata at tumango. "She never forgot you," aniya. "Ni minsan hindi ko siya nakalimutan," sagot ni Arnold, pilit pinipigilan ang luha. "At ngayon gusto kong kahit papano may magawa pa rin ako para sa kanya." Mula sa bag niya, kinuha niya ang isang envelope. "Nasa industriya ako ng publishing ngayon. May konti akong ipon.
Gusto kong magbigay ng buwanang pondo para sa maintenance ng aklatan. Arnold, hindi mo kailangang. Hindi Jeric, putol ni Arnold, pero magaan ang tono. Ito ang tanging paraan ko para makabawi. Hindi kami nagkatuluyan, pero ayoko ring lumipas ang buhay na hindi ko siya naipaglaban kahit sa huli. Gusto ko rin sanang itaguyod ang Palina Rocas Youth Writers Grant. Napakunot ang noo ni Jeric. Writers Grant? Para sa mga batang gustong magsulat. Magsimula sa simpleng tula, sanaysay o kwento. Gusto ko silang bigyan ng pagkakataong gamitin ang salita bilang lakas, tulad ng ginawa ni Palina. Gagawa kami ng seleksyon taon-taon at ang mananalo, bibigyan ng scholarship at mentorship. Napayuko si Jeric. Tinakpan ang bibig gamit ang palad sabay bulong. Ate, narinig mo yun? Sa labas ng aklatan, maririnig ang huni ng mga batang nagtatawanan. Kumayo si Arnold at tumingin sa larawan ni Palina sa pader. Nilapitan niya ito, hinaplos ang gilid at marahang nagsalita. Salamat Palina, hindi man natin nasimulan ang kwento nating dalawa. Sana sa mga batang ito, makapagsimula kami ng maraming bagong kwento dahil sa'yo. At sa katahimikang iyon, tila ba bumaba mula sa hangin ang presensya ni Palina. Hindi bilang alaala, kundi bilang lakas. Sa tinta ng liham na hindi na ipadala. Sa pondong inialay ng lalaking naghintay. At sa mga kwentong isisilang sa mga pahina ng grant na iyon. Muling nabuhay ang damdaming hindi nasambit. Pag-ibig na tahimik pero tapat. Kwentong hindi nagtapos, kundi patuloy na isinusulat sa puso ng bawat batang may pangarap. Tuwing sumasapit ang ika-4 ng Pebrero, tila bumabagal ang oras sa Barangay San Joaquin. Ang karaniwang abalang plaza ay napapalitan ng isang solemneng katahimikan at ang hangin ay tila mas banayad, mas maramdamin. Sa araw na ito, taon-taon, ginugunita ng buong komunidad ang araw ni Palina. Isang araw na hindi lamang pag-alala, kundi pagdiriwang ng isang tahimik na kabayanihan. Nagsimula ang selebrasyon ng alas 8 ng umaga. Sa harap ng aklatan ni Palina, may nakatirik na entabladong may puting bulaklak sa gilid. At sa gitna nito ay isang replika ng bag na isinama sa huling biyahe ni Palina. Ang lumang bag na may lamang pasalubong, uniporme at liham na siyang nagsilbing susi ng lahat ng pagbabagong naganap. Ang mismong liham ay naroroon, nakapaloob sa isang malinaw na glass frame sa gitna ng isang exhibit. Sa paligid nito ay mga pader na punong-puno ng mga sulat mula sa mga bata, estudyante at maging mga magulang na dumadalo taon-taon upang magsulat ng liham para sa kanilang mga mahal sa buhay. Kuya Jeric, tawag ng isang batang lalaking may dalang notebook. Pwede po bang basahin tong ginawa ko kay Papa? Mumiti si Jeric habang tinanggap ang papel. Para kay Papa sa Qatar, basa niya. Dear Papa, salamat po kasi kahit hindi kayo umuuwi palagi, lagi niyo po akong tinatawagan. Kahit po minsan hindi ko maintindihan kung bakit kayo umiiyak habang nagvi-video call, naiintindihan ko na po ngayon. Kasi sabi po sa akin ng mga ate at kuya dito sa aklatan, ang tunay na bayani, hindi lang yung may costume, kundi yung handang lumayo para may maipadala. Napalakpakan ng bata. Sa likod ng entablado, si Margo ay nag-ayos ng mga susunod na tagapagsalita. Jeric, bulong ni Margo habang may nagbabasa pa. Grabe no? Lalo pang lumalaki ang impact ni Palina. May mga estudyante na galing pa sa Bacolod, Capiz at Antique. May nag-confirm pa mula sa isang international school sa Cebu. Dagdag ni Jeric, gusto raw mag-sponsor ng isang batch ng Writers Grant. Bandang alas 10, dumating ang delegasyon mula sa OWWA
Overseas Workers Welfare Administration. May dalang karatulang may nakalagay. Sa bawat palina, may bayaning tahimik na naglilingkod. Isinama nila ang selebrasyon sa kanilang taunang programa upang kilalanin ang mga hindi napapansing bayani sa bawat pamilya. Ang mga nanay, tatay, tito at tita na nagsakripisyo ng kanilang sariling kaligayahan upang maitaguyod ang kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Isang opisyal ang tumayo sa entablado upang magsalita. Ngayong araw, hindi lang natin ginugunita ang isang tao. Ginugunita natin ang lahat ng palina sa bawat pamilya. Ang mga nagtitiis ng lungkot sa abroad, ang mga nagkakasakit ng tahimik, ang mga nagsusulat ng liham na hindi kailanman na ipapadala. Sila ang tunay na haligi ng ating mga tahanan. At si Palina Rocas ay larawan ng lahat ng iyon, babae, kapatid, anak at guro ng pagmamahal. Lumuha ang ilan sa crowd. May mga OFW na bagong uwi na tahimik na nakikinig sa gilid. May isang matandang kinang na biglang lumapit sa entablado pagkatapos ng talumpati. Ako po si Aling Norma. May anak po ako sa Saudi. Taon-taon po akong dumadalo rito at gusto ko lang pong sabihin, salamat kay Palina. Kasi dahil sa kanya, hindi ko nakakalimutang may puso pa rin ang paghihintay. Tumayo ang mga tao upang bigyang galang ang mga pahayag. Sa hapon, nagtuloy ang programa sa sulok ng liham kung saan nagsulat ang mga estudyante ng personal na liham sa kanilang mga mahal sa buhay. Lahat ng sulat ay isinabit sa pader, pininturahan ng langit at ulap, tanda ng mga dasal na iniaalay sa mga nilalayong makarating. Kuya Jeric, tawag ng isa sa mga batang volunteer. May gusto pong sumulat ng liham para sa kanyang nanay sa Japan. Hindi raw siya marunong magsulat. Pwede bang i-type natin sa cellphone tapos i-print? Gawin natin, sagot ni Jeric. Kahit simpleng Miss Yunay, sapat na yon para umiyak yung nanay niya pag nabasa. Bago matapos ang araw, pinatugtog ang paboritong kanta ni Palina, isang instrumental version ng Huwag Ka Nang Umiyak. Habang tumutugtog ito, isa-isang binuksan ng mga bata ang kanilang bitbit na parol na gawa sa papel at aklat. Sinindihan nila ito ng maliit na ilaw sa gitna at sabay-sabay na lumakad paikot sa plaza. Walang palakpakan, walang sigawan. Lahat ay tahimik. Tahimik, pero buo. Tahimik pero punong-puno ng damdamin. Habang unti-unting lumalakad pauwi ang mga tao, may ilang nanatili sa labas ng aklatan. Nakaupo sa bangko, nakatitig sa langit. Ang iba'y yakap ang kanilang anak. Ang iba'y may hawak na sulat at iniipit ito sa kanilang dibdib. Sa huling bahagi ng programa, may isang matandang lalaki ang lumapit kay Jeric. Alam mo anak, wika nito, matagal na akong hindi nagsusulat ng kahit ano. Pero dahil sa araw na to, naisulat ko ang unang sulat ko sa sarili kong anak. 20 taon na kaming hindi nagkakausap. Pero dahil sa kapatid mong si Palina, baka ito na ang simula. Hindi na sumagot si Jeric. Tinapik na lamang niya ang balikap ng matanda, sabay tango at ngiting puno ng paggalang. Sa katahimikan ng huling gabi ng Pebrero 4, walang fireworks, walang banda. Ngunit sa bawat puso ng umuwing kababayan, sa bawat pamilyang minsan nang iniwan, at sa bawat estudyanteng nagtipid para lang makapagsulat, isa lang ang sinisigaw ng puso nila. Hindi ka naming nakalimutan, Palina. At sa katahimikan mong iniwan, narito ang daang buhay na pinukaw mo. Isang salita, isang sulat, isang alaala, isang araw, taon-taon. Isang tahimik na hapon sa loob ng aklatan ni Palina. Habang abala ang mga bata sa pagbabasa, may isang batang babae na nagngangalang Feli ang nakaupo sa mismong sulok ng aklatan kung saan naroroon ang lumang koleksyon ng mga aklat na personal na hiniling ni Palina mula sa mga kaibigang OFW noon pa man.
6 na taon pa lamang si Feli noon, payat, mahiyain at halos hindi nagsasalita. Sa araw na iyon, habang binubiklat niya ang isang lumang hardbound book na may pamagat na Mga Kwento ng Bayan, may isang lumang sobre na nahulog mula sa pagitan ng pahina. Napaluhod siya sa sahig at agad iyong pinulot. "Kuya Jeric," mahinang tawag niya habang hawak ang sobre. May nahulog pong sulat. Lumapit si Jeric at bahagyang kinabahan nang makita ang pagkakabalot ng sobre, kakikitaan ng parehong panulat ng kanyang ate. "Buksan mo, Feli," wika niya. "Para sa iyo yata yan." Maingat na binuksan ni Feli ang sobre. Sa loob ay isang liham. May petsang Pebrero 2, 20XX, 2 araw bago ang pagbabalik ni Palina noon sa Pilipinas. At naroon ang mga salitang tila isinusulat hindi para sa isang tao, kundi para sa bawat batang nangangarap. Kung sino pa mang bata na nakakabasa nito, baka iniisip mong aksidente lang kung bakit mo nabasa ang liham kong ito. Pero naniniwala akong may dahilan. Ang bawat aklat na binabasa mo, bawat pahina na binubuklat mo ay may dalang binhi. At baka ikaw ang lupa na hinihintay ng binhing iyon. Alam kong mahirap mangarap, lalo na kung wala kang kasiguruhan. Pero sana, kahit isang beses lang, paniwalaan mo na may kabutihan sa puso mo. Huwag mo iyong sayangin. Hindi mo kailangang maging matalino para makatulong. Hindi mo kailangang maging mayaman para magbigay. Ang kailangan mo lang ay tapang na magpatuloy at puso na marunong makinig. Kung dumating ang araw na handa ka na ring magbahagi, sana maalala mo ako. Hindi na bilang babaeng natulog sa bus, kundi bilang isang kaibigang naniniwalang may magpapatuloy sa pangarap. Palina, hindi agad nakaimik si Feli. Tahimik niyang binasa ang liham sa 2 beses, sa 3 at sa 4, habang si Jeric ay nakaupo lang sa tapat niya. Pinagmamasda ng batang tila pinatamaan ng panibagong pag-unawa sa sarili. Mula noon, araw-araw nang dumadalo si Feli sa aklatan. Sa una, tahimik pa rin siya. Pero nang lumaon, nagsimula na siyang magsalita sa mga batang mas bata sa kanya. Nagtuturo ng alpabeto, nagpapakwento, at lumalahok sa mga sulok ng liham. "Gusto ko pong maging librarian someday," sabi niya minsan kay Margo. "Gusto kong magtayo rin ng aklatan sa lugar namin sa kabilang barangay." At ganoon nga ang nangyari. Pagkalipas ng 10 taon, si Feli ay isa ng dalagang may bitbit na pangalan at inspirasyong dala, hindi lamang ng sariling sipag, kundi ng isang liham na minsan niyang nabasa. "Kuya Jeric," sambit niya sa muling pagbisita sa aklatan ni Palina, "may dala po akong proposal. Gusto ko po sanang simulan ang Aklatang Puso, isang mobile library na iikot sa mga paratig na barangay." Hindi mapigil ni Jeric ang ngiti habang tinitingnan ang binatang babae sa harap niya. Si Feli, ang tahimik na batang minsang natutong mangarap dahil sa liham. "At ikaw ang mangunguna sa proyekto?" tanong ni Jeric, "at gusto ko pong pangalanan ang unang branch sa barangay namin na Palina Rocas Reading Center. Kung hindi po dahil sa kanya, wala po ako rito." Niyakap siya ni Jeric. "Mahal ka ni ate, Feli. Sigurado akong proud siya sa'yo." Sa unang anibersaryo ng bagong aklatan, si Feli na mismo ang nagsalita sa harap ng mga bata. "Hindi ko siya personal na nakilala. Hindi ko siya nakausap. Pero dahil sa isang liham, nabago ang buhay ko. Kaya sa mga katulad kong minsang walang tiwala sa sarili, tandaan yung minsan may babaeng nagsabi, kung nagbabasa ka nito, sana'y hindi mo sayangin ang kabutihan sa puso mo." Tumayo ang mga tao at nagpalakpakan. At sa huling bahagi ng seremonya, lumipad ang mga papel na hugis bulaklak sa ere. Bawat isa ay may nakasulat na, "Salamat, Palina." Wala nang nakakaalala kung kailan eksaktong taon ang unang burol niya.
Pero sa bawat libro na nabubuksan, sa bawat sulat na isinulat ng isang bata, sa bawat aklatang naitayo dahil sa inspirasyon niya, buhay si Palina. Hindi na siya ang babaeng natulog sa bus. Siya na ang babaeng ginising ang puso ng bayan. Kung umabot ka hanggang dulo ng kwentong ito, gusto kong marinig ang opinyon mo. I-comment mo sa ibaba ang salitang paalam para alam kong kasama ka hanggang huli. At oo nga pala, nabasa ko ang mga comment nyo sa nakaraang video. Lubos akong natutuwa dahil umabot kayo hanggang dulo. Maraming salamat sa panonood.